and welcome back to my channel. So this is going to be a graduation makeup tutorial. Parang tagal ko nang hindi nag-makeup tutorial. So kung nanonood kayo nito and gagraduate kayo this year, congratulations sa inyo. And para sa inyo itong makeup look na to. So kung kayo lang yung mag-makeup sa sarili nyo, sana makatulong to sa inyo and magkaroon kayo ng idea. So nakita nyo naman na sobrang simple niya lang talaga kasi gusto ko tong makeup look na to, very fresh lang and simple, pero di to the point na parang no makeup look lang, ganon. And yung mga gagamitin ko na products dito is very affordable lang and lahat to nabibili sa SM Department Store, Watsons, ganon, basta sa mga malls. Kung gusto nyo to i-recreate, madali nyo makukuha yung mga products na ginamit ko. Kung nanonood kayo nito ay hindi naman kayo gagraduate, don't worry kasi magagamit niyo naman tong makeup look na to sa kahit na anong events. Pero for me lang, kung ako yung gagraduate, I think ito yung gagawin kong makeup look. So enough with the talking and let's proceed with the makeup tutorial. Okay, so first, I'm going to use primer and ang gagamitin ko is yung NYX Angel Veil Primer. And then next is foundation. Ang gagamitin ko is yung Jordana Complete Cover Maximum Coverage 2-in-1 Concealer and Foundation. This reminds me of the Milani Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation. Eh, yun yung favorite kong foundation talaga. Kaso, hindi siya available dito sa Philippines. So, yun lang yung di maganda sa kanya. Okay, then next is concealer. Ang gagamitin ko is the Maybelline Fit Me Concealer. Diba yung ginamit kong foundation is 2-in-1 nga siya. 2-in-1 foundation concealer na siya. Kaso kasi parang I feel the need to apply concealer pa din. Mas ma-brighten yung look. Tapos highlight na din. Okay, so now to set the whole face, I'm using the very famous Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Ibibake ko yung whole face ko para sure na maglalast talaga siya and magiging matte all day. Gagamitin ko lang rin yung Beauty Blender para mag-bake. So habang inaantay ko siyang mag-bake, magkilay muna tayo and I'm using the Maybelline Fashion Brow. So, ang ginamit ko pala muna is itong shade na to. Yan. Ito yung parang wax. So, I'm done with my kilay and ang gagawin ko is i-brush off ko lang yung excess nung baking. So next, I'm going to contour my face and ang gagamitin ko is the Nichido Contour Palette. Meron siyang highlight, nakalagay highlight, shape, and contour. Pero, hindi ko gagamitin tong parang pang bronzer, yung ito. Kasi parang medyo orangey siya sa akin. So, ang gagamitin ko lang is yung itong brown, dark brown. And then, i-blend ko lang ulit siya para sure na walang harsh lines. And the next product is the Maybelline V-Face Blush Contour. And meron siyang dalawang blush and isang pang-contour. So, gagamitin ko ulit itong pang-contour para lang dagdagan ng onte. And then next, gamitin ko na yung blush. So, pag-mix ko lang silang dalawa. Okay, so let's proceed with the eyeshadow. Ang gusto ko sa eyeshadow is very neutral lang, simple lang. Kasi gusto ko yung look na to is parang fresh lang. Hindi yung sobrang pack na pack. Kasi pag ganon, parang beauty pageant naman yung pupuntan mo. Parang hindi naman graduation. Lagyan ko muna ng concealer yung eyelids ko para mag-serve as primer, eye primer. And then, para iset yung concealer sa eyelids ko, I'm going to use the highlight shade.
Ito. Dito sa Nichido Contour Palette. And then, the next color is, gagamit din ako dito sa palette na to, yung contour palette. So, I decided na itong contour palette na lang yung gamitin ko for my eyeshadow para, diba, tipid-tipid. So, ang gagamitin kong first color is itong pang bronze dito sa contour palette. Lalagay ko lang siya dito sa crease. Okay, so the next color for my eyeshadow is actually dito naman sa Fashion Brow na palette, yung ginamit ko for my eyebrows. Di ba meron siyang powder? So, ayan. Di ba ito wax, and then may dalawang powder. So, kukunin ko itong mas darker na brown. Then, lalagay ko lang rin siya dito sa crease ko. Pero, mas nagfo-focus siya sa outer corner. Okay, ayan. So, gagamit ako ng clean blending brush para i-blend. Okay, so the last color is dito ulit sa contour palette. Ito naman, yung darker brown. As in, like, dun lang sa dulo. Okay, and then, blend ko ulit siya using the blending brush. Okay, so dapat para sa eyelids ko, ang gagamitin ko lang is ito ulit, yung cream lang. Pero nakita ko tong Everbelena na eyeshadow ko. Ginamit ko to nung dun sa One Brand makeup tutorial ko ng Everbelena. So, gagamitin ko na lang to for my eyelids para at least may shimmer sa mata. So, ang gagamitin ko lang is itong light pink na shadow, na shimmery shadow. Ito. Okay, so wala masyadong nangyari kasi hindi ganon ka-pigmented tong eyeshadow. At least kahit papano, merong may shimmer sa mata. Okay, so next is eyeliner, and gagamitin ko is the Nichido 24-Hour Tattoo Effect Eyeliner Pen. And sabi niya, long-lasting and waterproof siya. Try ko gumawa ng sobrang liit lang na wing, pero I can't promise you na pantay siya. I suck at doing my eyeliner, kaya good luck na lang sa akin. Oh my gosh! Okay, parang pack pa rin siya para sa akin. Parang nakapalan ko ata. Okay, so ang kailangan ko na lang gawin ngayon is kailangan pantay sila nung kabila. Okay, so gagawin ko na lang to off camera kasi feeling ko talaga magkakamali ako and matatagalan lang tong video na to. So, I'll be right back. Okay, so ayan. Pantay ba siya? Oh my gosh. I think pantay naman. Sorry kung hindi. Baka may makapansin sa inyo na hindi pala pantay. So, ngayon, i-curl ko lang yung lashes ko. And then, mag-a-apply ako ng mascara. And mag-falsies ako. Pero kung di kayo comfortable na mag-false lashes, wag na lang kasi kesa mailang kayo. So, ang gagamitin ko na mascara is yung Nichido ulit. Ang dami kong, ngayon ko lang na-realize na ang dami kong ginamit ng Nichido products dito sa tutorial na to. So, ang gagamitin kong mascara is the Nichido 7 times Volume Curl Mascara. Okay, so, ngayon, magka-false lashes na ako and ang gagamitin ko is the Taiwan lashes and available to sa Divisoria, pero nabili ko to sa Landmark. Ayan, kitang-kita nyo pa. Wait. Ayan, Landmark. Walang nakalagay kung ano yung number niya. Kung ano yung style. Okay, so ayan, may false lashes na ako and hindi siya ganoon kahalata kasi maikli lang siya, pero at least dagdagan yung volume. Ngayon, lalagyan ko lang ng eyeshadow yung lower lashes ko. Ay, lower lash line ko. Ang gagamitin ko is ito. Yan.
And then, next color is ito ulit. So, ang gagamitin ko na highlighter dapat is yung ColourPop na highlighter. Affordable naman siya, kaso yun nga lang, hindi nga lang rin siya available dito sa Philippines, na as in mabibili mo sa mga malls. So, I decided na itong eyeshadow na lang ang gagamitin ko from Nichido, and ang shade niya is, wait, natatakpan siya nung price eh. And 68 pesos lang siya. Gold foil? Tama ba? Gold foil. So, ito yung itsura niya. Ayan, nasa ganyan siya. Single eyeshadow. And, ayan siya. Sana mag-work naman. So, lalagay ko lang siya. Ooh! Oh my gosh! Seryoso? Eyeshadow to ah. Kita nyo ba yan? Wow! For 68 pesos, tas ganito. Medyo powdery lang siya. Amazing! Okay. Saya-saya. Oh my gosh, nakalimutan ko mag-contour ng nose. So, magko-contour lang ako saglit ng nose, and ang gagamitin ko is itong sa Fashion Brow kasi, ano nga siya, 3D brow and nose palette. So, gagamitin ko ito. And then, very light lang. So, gagamitin ko ulit tong color na to para sa nose nose bridge. Okay, so to complete the look, syempre, lipstick na. And ang gagamitin ko is the Maybelline, the Powder Matte lipstick in the shade Touch of Nude. So yeah, this is the finished look, and nakita nyo naman na it's very simple and easy to recreate, and yung mga products na ginamit ko is madali naman siyang mabili sa mga malls. Available siya sa SM Department Store, Watsons, and sobrang affordable lang talaga, and nagulat talaga ako dito sa highlighter na ginamit ko, yung eyeshadow. 68 pesos lang siya, pero wow! So, yun. Sana nagustuhan nyo itong makeup look na to and nakatulong to sa inyo. And sana nag-enjoy kayong manood. So, don't forget to give this video a thumbs up and comment ko anong video yung next na gusto nyong gawin ko. And also, don't forget to subscribe to my channel. So, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!